Dito po, mukhang ipinaghiganti po ni Senator Robin Padilla yung mga kaalyado po ni Pangulong Duterte nung sila po ay sumalang doon sa hearing ng House of Representatives. Dahil kung inyong babalikan yung mga nangyari noon nung nagtayo sila ng Quadcom, di ba? So karamihan po ng mga inimbestigahan doon ay patungkol po kay Pangulong Duterte sa mga sinasabi nilang mga EJK, mga korupsyon, at ang mga kinuha nilang mga resource person ay yung mga dating tao po ni Pangulong Duterte. At doon po sa hearing na yun, kadalasan natin na naririnig na kailangan lang po nilang sumagot ng yes or no. Wala na pong kahit na anong explanation, kailangan lang nilang tumugon sa sagot na yes or no. At pag yun po ay hindi nila sinunod, ay ang bagsak po nila ay ipinakukulong. Kaya nga po diba doon nagalit si BP Sara nung ipinakulong po yung kanyang chief of staff na si Attorney Zulaika Lopez, na kahit naman po sinagot ng maayos, ng may paggalang yung mga tanong sa kanya, itong sympathizer po ng NPA na si ACT teacher na si Franz Castro, iminungkahi po niya, pinasight in contempt niya si Attorney Zulaika Lopez, at doon nga po nagsimula na talagang hindi na nagustuhan ni BP Sara yung mga sumunod na nangyari. So ito, panoorin po natin itong ginawa ni Senator Robin Padilla sa isa sa mga miyembro po ng Quadcom, na kung saan nga ang paborito nilang sagot doon yes or no lang. So parang ang lumalabas dito, ibinalik ngayon ni Senator Robin Padilla yung kanilang mga pinagagawa. So ito po yung naging reaction po ng isang congressman na dating miyembro ng Quadcom. So ito, panoorin po natin. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po. The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. Meron po akong katanungan para sa prosecution. Sa akin pong mga kaibigan, sa prosecution. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama po. Opo. Mukhang Pagka ang kinakabahan sa isang ministro, no? witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, Your Honor? alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito, sa plenaryo ng Senado, ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? May I answer, Your Honor? Opo, opo. Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina. At paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong.
Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po. The lead prosecutor may agree or disagree or state a different O ngayon, alam na ni Jerby Luistro kung ano ang pakiramdam nung mga binalahura nila doon sa House of Representatives na ang gustong sagot lang ay yes or no. Dito hindi siya makapalag na yun lang ang kailangan niyang sagutin. Kasi dito maiipit siya dahil kung sasagot siya ng yes, tapos na po yung laban, lalo na nung testimonya po ni Las Cañas rito. So, maliban sa paiba-iba na nga ng statement o ng mga ipinasang abidabit si Las Cañas, wala pa pong notaryo at wala pa pong pirma yung kanyang mga statement or affidavit na ipinakita dito sa dito sa Senado sa impeachment court. So doon pa lang sablay na. Tapos yung kredibilidad ng Las Cañas dahil nga pabago-bago ng kanyang mga statement may tuturing na nga daw yung pagsisinungaling. Kaya dito hindi masagot ni Jerby Luistro at siguro na-refresh siya bigla, no? Parang ito yata yung nangyari dun sa House of Representatives nung kami yung mga siga dun Kami yung gumigisa sa mga resource person. Bakit ibinalik sa akin ni Senator Robin Padilla? Dapat nga rito, iminotion kagad dito ni Senator Robin Padilla na i-cite in contempt kagad itong si Jerby Luistro para maramdaman nila kung ano yung pakiramdam ng mga kinuha nilang resource person doon sa House of Representatives na hindi makasagot ng yes or no dahil nga sabi rito ni Jerby Luistro kailangan po ng explanation doon sa mga sagot na yes or no na hindi nila ibinigay doon sa mga resource person doon sa House of Representatives at doon ipinakulong nila tulad nila ni Colonel Grijaldo, di ba? Ito naman naalala natin, Colonel Grijaldo, tsaka si Attorney Zulaika Lopez. So yun yung mga naalala natin na ipinakulong nila na dahil lang sa hindi masagot ng yes or no, dahil nga yung yes or no na yun, kailangan ng supporting explanation. Ngayon dito, hindi makasagot si Jerby Luistro nang kailangan ng walang explanation. Kaya dito, pumasok dito si Chis Escudero para lang mapilitang sumagot si Jerby Luistro, pero ang ending pa rin dito hindi pa rin niya ibinigay yung kanyang sagot na yes or no. Medyo may dugtong pa rin. So ituloy po natin. different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the Your statement Honor. of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, Counsel. Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan. Dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng Presiding testimonya Officer, ng witness. hindi pa din po sinasagot ang Lead Decide prosecutor, in the contempt response, mo na yan. it's not responsive to the question of Senator Judge Padilla. Allow me to, Kung kaya pinasite in contempt ko na yun, parang nagbunyi na yung mga binalahura nila nagpalakpakan na para makaganti na Although rito nakaganti na po rito para sa kanila kahit ng konti, nakatikim na ng konting relief dahil nga inaiganti sila ni Senator Robin Padilla pero kulang pa rin Dapat nung hindi sumagot ng yes or no dyan, pinakontempt kagad if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan? Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Dito, medyo tinulungan pa ni Chis Escudero Dapat wala nang ganung explanation na kailangan pang without particular mentioning the name. Ang tanong lang naman kung pabago-bago ng statement
In particular na sa lahat ng mga pangalan na lang ganun. 'Di ba? Hindi na kailangan pahabain pang ganyan, dapat sumagot lang yes or no. Pero dito parang pinagbigyan pa ni Senator Chis Escudero eh. Dapat ininterrupt din ni Senator Robin na Mr. Presiding Officer, medyo mahaba po yung sagot niya. Yes or no lang po ang kailangan kong marinig. So bakit kailangan niya pang mag-explain po ng ganyan? Dapat ginanong kagad ni Senator Robin Padilla para mas lalong nagpalakpakan yung mga binalahura nila doon sa House of Representatives. Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa. Hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan? Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Thank you. Maraming salamat po, aming ginoong You may proceed, tagapamahalang Senator hukom. Judge Padilla. Opo. Kasi po, Yun. Kung ganun din lang dapat ang sinagot, dapat pinasite in contempt, no? Pero ganun pa man, may pag-amin pa rin naman kay Jervil Luistro na kapag yung isang witness ay pabago-bago nga ng kanyang mga sinasabi, may tuturing na pong sinungaling. So, masasabi po rito na puro kasinungalingan po yung mga pinagsasabi ni Arturo Las Cañas dito doon sa Senate Blue Ribbon Committee kung saan si Pangulong Duterte nga yung kanilang iniimbestigahan, at dito sa impeachment na ipinasa rin yung kanyang statement, puro kasinungalingan din po yung laman po ng kanyang statement. So, masasabi natin dito na talagang itong prosecution po ngayon gumagamit po ng mga taong questionable ang kredibilidad para lang sabihin na itong si BP Sara ay kailangan ma-impeach. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.